Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. At sa araw na ito, meron na naman tayong pagninilay-nilayan na salita ng ating Elohim, ng ating Alahayam, na siyang patuloy na magbibigay sa atin ng kaliwanagan, kapayapaan in both physical and spiritual aspects. Noong nakaraang Sabath, mga kapatid, ating tinatalakay, pinagninilay-nilayan natin ang chapter 14 ng Book of John or Yahuhanan. Okay? So, sa araw na ito, sa oras na ito mga kapatid, ating itutuloy-tuloy ang pagbabasa sa mga kataga na inihabilin ng ating Misaya na recorded by our beloved Apostle John. Itutuloy natin ang ating pagbabasa sa chapter 15, Okay? Ang gagamitin na rin natin na kasulatan or version ay ganoon pa rin ang Book of Truth Scriptures. Dahil sa kagaya ng sinabi ko mga kapatid, mas madali nating iintindihin ang version na ito dahil kumbaga modern and simple English version ang kanilang ginamit, which is good for us na mas madali nating maiintindihan. Hallelujah. Okay. So, babasahin natin ang chapter 15. At hindi pa tayo magsisimula, babalikan ko lamang ng kaunti kung ano ang nakasulat sa chapter 14. Sinabi ng ating Misaya sa kanyang mga disipulo na ina-address niya unang-una sa kanyang mga tagasunod sa kanyang kapanahunan, at tayo'y naniniwala na para na rin sa atin sa ngayon. Sinabi ng ating Misaya na hindi tayo mababahala sa mga kakaharapin natin. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya na siya'y pinadala ng Ama, na siya'y inaatasan ng Ama, na siyang magre-representa, siyang gagawa sa mga iniutos ng Ama dito sa lupa. Okay. So, nagpakilala din ang ating Misaya kung sino siya, at pinakilala din niya ang Ama kung sino ang Ama at ano ang kanyang representation na dinala. Okay. So, tatlong karakter or apat na karakter ang na ibabahagi natin or na ibabahagi sa chapter 14. Father, the Son, the set apart Spirit, and the believers. Okay. Dito sa chapter 15, babasahin natin ang buong kapitulo upang hindi natin mami-misinterpret, mami-misunderstood ang buong konteksto ng sinabi ng Misaya. Okay, chapter by chapter nating tatalakayin ang salita ng ating Elohim, ng ating Alahayam. Okay. Yahuhanan, kapitulo 15, versikulo 1. Ito ang nasusulat sa Promote the Truth version. Ahaya, Asher Ahaya, meaning I am that I am, the living Eloah, the true vine, and my Father is the gardener. He removes every branch in me that does not produce fruit, and He prunes any branch in me that produces fruit, so
so that it will produce even more fruit. You are already clean because of the word that I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. A branch cannot produce fruit by itself. It must remain in the vine. Likewise, you cannot produce fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. Whoever remains in me, and I in them, they shall produce much fruit. Without me, you can do nothing. If you do not remain in me, you will be like a branch that is thrown out and dries up. Those branches are gathered up, then thrown into the fire and burned. If you remain in me and my word remains in you, then whatever you ask, whatever you want will be done for you. Okay. When you produce much fruit, my Father is esteemed. This proves that you are my disciples. As the Father has loved me, I have loved you. So remain in my love. If you keep my commandments, you shall remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have said these things so that my joy will be in you and your joy will be complete. This is a commandment that I am giving you. Okay. Love each other just as I have loved you. And there is no greater love that a person can have than laying down their life for a friend. You are my friends if you do what I command you to do. I no longer call you servants, because servants do not know what their master is doing. I call you my friends because everything that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and you accepted me. Therefore, I am appointing you to go out and produce fruit, the kind of fruit that will last. Then my Father shall give you whatever you asked for in my name. So I command you to love one another. If the people in this world hate you, just remember that they hated me first. If you belong to this world, the people of this world would love you. However, you do not belong to this world. I have chosen you to leave the ways of this world behind you. And this is why people will hate you. Remember, I told you that servants are not greater than their master. If they persecuted me, then they will also persecute you. If they do what I say, then they also do what you say. Because of my name, people will do to you exactly what they did to me. They do this because they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now, they have no excuse for their sin. Everyone who hates me also hates my Father. I have done things that no one else in this world has ever done. Had they not seen what I have done, then they would not be guilty. However,
They have seen the things that I have done, and they still hate both me and my Father. This fulfills the word written in the law that they have when it says, they hated me without a cause. But when the Comforter comes, whom I will send to you from the Father, which is the Spirit of truth, who comes out of the Father, he will testify about me. And you will also testify about me because you have been with me from the beginning. Hallelujah. So, hopefully mga kapatid, mga kaibigan, malinaw din nating napapakinggan ang mga salita ng ating Mesaya na kanyang inilalahad, sinasabi sa kanyang naunang mga disipulo. Okay. So, isa-isahin natin sa pag-iintindi, sama-sama nating iintindihin ang sinabi ng Mesaya, ang sinasalita ng Mesaya dito sa gabay ng banal na Espiritu. Okay. Dito sa chapter 15 verse 1 na ini-emphasize ng translator, ng editor ng Promote the Truth, ang sinabi ng Mesaya na merong referensya sa Torah, ang pagkasabi, Ahaya Asher Ahaya. In English, meaning, I am that I am, the living Eloah. Yun ang translation dito na ibinigay ng Promote the Truth. Okay. So, ibibigay ko lang din mga kapatid ang edition, ang translation ng Hallelujah Scripture. Isa din itong translation na ating binabasa so far sa ngayon dahil it is come from the Hebrew descendants, ang translation na kanila ding ibinalik ang mga Hebrew characters, Hebrew name ng ating alahayam. Hallelujah. Okay, so kaya ito ang ating ikinumpara dahil pareho silang binigyan ng malaking halaga ang pangalan, ang mga Hebrew names ng ating alahayam. Pwede ba mga kapatid, mga kaibigan, na iba yung background natin sa ngayon dahil lumipat tayo ng pwesto dahil sa mga hindi inasahang mga disturbances, pero ganun pa rin kahit nandito na tayo sa kwarto, but hopefully hindi ito makakapagbigay sa bawat isa ng disturbance. Focus lang tayo sa salita ng ating Elohim, ng ating alahayam. Okay, dito sa Hallelujah Scriptures in chapter 15, Yahohanan, verse 1, ito ang nakasulat sa Hallelujah Scriptures. I am the true vine and my Father is the gardener. Ito lang ang nakasulat sa Hallelujah Scripture. Pero sa version ng Promote the Truth, meron silang idinagdag na ito'y nanggagaling sa referensya ng Torah, na pagkasabi ng ating Ama doon ay Ahaya Asher Ahaya, meaning I am that I am, the living Eloah.
Ito ang kanilang dinagdag sa chapter 1. Okay? Ng John 15. The true vine and my Father is the gardener. So, dito, naidugtong na rin ang kataga na naisulat din sa Hallelujah Scripture. Okay. Ngunit, ini-emphasize na din dito, in-emphasize pa din dito na ang Messiah ang totoong vine. Okay? And my Father is the gardener. So, in-emphasize pa rin kahit sa ang translation na sinabi ng Messiah that I am the true vine and my Father is the gardener. Ibig sabihin, ang Messiah siya ang nagre-representa ng isang puno. At ang tagapangalaga ay ang Ama. Okay? So, nandoon pa rin ang essence ng dalawang representation, ng dalawang karakter, ng dalawang personalidad. Okay. Tuloy tayo mga kapatid. Ang babasahin natin, ang pinagtutuunan natin ng ating pagninilay-nilay ngayon ay ang Promote the Truth version. Verse 2. He removes every branch in me that does not produce fruit, and he prunes any branch in me that produces fruit, so that it will produce even more fruit. So sinabi ng Messiah dito figuratively that he is the true vine and his followers, his believers are the branches. So ang branches ang siyang magpuproduce ng bunga. At sinabi niya dito na ang Ama na siyang tagapangalaga ng puno, na ang Messiah mismo, he will cut off the branch that do not produce fruit. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, ang hindi tumutugon, ang hindi naka-attach, ang hindi naniniwala sa puno, ang Ama mismo ang puputol nito. At ang Ama ay magpuprune, kumbaga lilinisan niya ang mga sanga na namumunga, yung nakadikit or sumasandal, naniniwala sa kakayanan ng puno. Okay. Verse 3. You are already clean because of the word that I have spoken. Yan ang sinabi ng Messiah sa kanyang mga naunang disipulo. Kayo'y nalilinisan na sa pamamagitan ng mga salita na sinasalita ko sa inyo, na sinasabi ko sa inyo. Ang sabi ng Messiah in verse 4, remain in me and I will remain in you. A branch cannot produce fruit by itself. It must remain in the vine. Likewise, you cannot produce fruit unless you remain in me. The Messiah itself and strongly declared na kung hindi tayo nakadikit sa Kanya, hindi tayo naniniwala sa Kanya, hindi tayo nananampalataya sa Kanya, hindi tayo makakapag-produce ng bunga. Hindi lalago, hindi namumunga ang sanga na hindi naniniwala, hindi naka-attach sa puno. Right? Hallelujah. Verse 5.
I am the vine and you are the branches. Whoever remains in me and I in them, they shall produce much fruit. Without me, you can do nothing. This is the bold and strong declaration by the Messiah itself. Siya mismo ang nagsasabi, wala kayong magagawa maliban kung kayo ay nananatili sa akin. So, pag-isipan natin mabuti mga kapatid, mga kaibigan. Are we directing to the Father? Or are we following what the Father taught us to do as a believer of the way? Kasi sinabi ng Ama mismo nung sa cleansing ceremony na ginawa ng Messiah at ni John the Baptist, nung umahon ang Messiah sa tubig, sinabi ng Ama, ito ang aking anak na kinalulugdan. Ang kinalulugdan kong anak, makinig kayo sa kanya. Hindi lang isang bisis, dalawang bisis sinabi ng Ama iyon. Sa Jordan River, nung binabaptize or kini-cleanse, naggawa ng cleansing ceremony ang Messiah at kasama si John the Baptist. At ang pangalawang senaryo na in-emphasize ng Ama ay nung nasa Garden of Gethsemane ang Messiah at ang kanyang mga disipulo. Specifically, sila ni Peter, John, and James. Nung nananalangin ang Messiah, nung may configuration na naganap, na sinabi ng Ama sa kanila, this is my Son. This is my only begotten Son, whom I am pleased. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Makinig kayo sa kanya. 2 times. 2 bisis na sinabi ng Ama sa mga tao, sa nakapaligid sa Messiah sa kanyang kapanahon. Okay? So, dito, ang Messiah, sinabi niya sa verse 5, without me, you can do nothing. If you do not remain in me, in verse 6, itutuloy natin mga kapatid. Sabi niya, if you do not remain in me, you will be like a branch that is thrown out and dries up. Those branches are gathered up, then thrown into the fire and burned. Sabi ng Messiah, you can do nothing without me. If you detach from the vine, you are the branches that are going to throw into the fire. This is not my word, mga kapatid, mga kaibigan. This is the word of our Messiah, Yahushua. Okay? Verse 7. If you remain in me and my word remains in you, then whatever you want will be done for you. A bold and strong declaration and promise sa ating Messiah. Sino ang nagsasalita dito? Ang Messiah. If you remain in me and my word remains in you, then whatever you want will be done for you. So kung kayo nananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, anumang, sabi niya, anuman ang inyong mga hangarin, matutupad para sa inyo. Hallelujah. Verse 8. When you produce much fruit, my Father is sustained. Sabi ng Messiah,
kung kayo'y makakapamunga ng mas marami, ang aking Ama ay nagagalak. Magagalak at nagagalak ang aking Ama para sa inyo. This proves that you are my disciples. Oh, diba? Anong mga bunga ito? Yung iba, lalong-lalo na sa Christian world, that for me makes sense naman. Yung kumuha ang karamihan ng reference about the fruit. Dahil this is a figurative speech. Okay? So, ang inilalapat ng karamihan, lalong-lalo na sa mga nagbabahagi ng salita ng ating Elohim in the Christian world, and even in the Orthodox, and even in the Jewish community, they are referring this fruit as a spiritual fruit, spiritual matters. So inilalapat nila ang sinabi ni Pablo doon sa Galatians chapter 5 verse 22, that the fruit of the Spirit is love, dami, siyam. Ang ini-enumerate doon: kindness, goodness, mercy, okay, self-control, okay. In the same way, marami ding nagsasabi na the spiritual fruit na pinatutungkulan ng ating Misaya dito ay yung nadadala natin, na ibabalik natin ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa ating Aloha, Yahweh. Yung mga taong naakay natin sa pagsunod ng Torah, ng salita ng ating Alayang. This was the fruit na ibinahagi ng ibang mga ngaral, which is makes sense para sa akin naman. Makes sense. Because this is a figurative speech of the Messiah. Okay? So, which is which? Kahit saan dito na kahulugan ng bunga na ilalapat natin sa ating mga sarili ay nagbibigay sa atin ng maganda ang kalalabasan. Okay? If it is the character of our Elohim, that fruit na sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 22, na ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, self-control, holiness, goodness, lahat ng mga magagandang karakter na galing sa ating alahaya ay makakabuti sa atin. Okay. So, verse 9, mga kapatid. Huwag niyo lang pansinin ang nagpi-planner sa kapitbahay. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon dito. Okay? As the Father has loved me, I have loved you. So remain in my love. Yun ang pinagdidiinan talaga ng ating Misaya. Ang Ama ay umiibig sa akin. As the Father has loved me, ako'y umiibig din sa inyo. Kaya mananatili kayo sa aking pag-ibig. Yun ang kanyang sinabi. Verse 10. If you keep my commandments, you shall remain in my love.
just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. Okay, vice versa ang sinabi ng Messiah. For to us, to the Father, to the Messiah Himself. Okay? Sabi niya, if you keep my commandments, you shall remain in my love. Kung pananatilihin ninyo, kung hahawakan ninyong mabuti, kung sundin nyo ang aking mga iniutos sa inyo, kayo'y nananatili sa aking pag-ibig. Kagaya ng pagpananatili ko sa mga utos ng aking Ama, kaya ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, dito mga kapatid, malinaw ang sinabi ng ating Messiah. Kung tayo naniniwala sa Kanya, we must keep His commandments as the Messiah keep the commandments of the Father, and He keeps loving the Father. Okay, verse 11. I have said these things so that my joy will be in you and your joy will be complete. This is a commandment that I have given you. Love each other just I have loved you. So, ito ang inuutos ng ating Messiah. Pag-ibig. Kailangang mag-iibigan ang bawat isa. Kailangang magmahalan ang bawat isa na naniniwala sa Kanya, naniniwala sa ating aluwa, Yahuwah. Kailangan, ito ang sinabi ng Christian community, that the Torah is not exist anymore. Don't get me wrong. Kumbaga, hindi na masyadong pinahalagahan ang enumeration ng Torah, ng commandments sa Torah. Dahil binago na raw ng Messiah. Dalawa na lang. Okay? Love Elohim, love Adonai with all your heart, with all your minds, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Yun na lang. Malinaw. Walang binago. Ganon pa rin. Okay? Kasi kung titingnan natin ang 10 utos ay nakapaloob ito sa dalawang klase ng pag-ibig. Pag-ibig sa ating alawa, Yahuwah, kasama na doon ang ating Messiah, Yahushua. At pag-ibig para sa kapwa. Diba? Yung una, diniklara ng ating alawa na siya lang ang dapat nating sasambahin. Wala nang iba, wala nang ibang idols, wala nang ibang goddesses. Siya lang. We will keep the Sabbath na kanyang itinakda. Okay. Para sa kanya ang isang pahina ng pag-ibig na 'yon. At pangalawa ay pag-ibig para sa kapwa. Yung huwag kayong papatay, huwag kayong magnakaw, do not covet. Lahat ng hindi magagandang gawain para sa kapwa ay hindi natin pwedeng gawin. Kaya dito, ini-emphasize ng ating Messiah, okay, this is a command that I have given you. Love each other just as I have loved you. Kaya, wala dapat debate, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Kung merong mga kukunting conversation, mga paglalahad sa bawat posisyon, kailangan namang mapag-usapan naman yun ng maayos na hindi dapat mag-aaway-away. Re-resolbahin ng punto por punto na walang itulak at walang kabigin sa salita ng ating alahayam para lamang maisot, para lamang maipasok ang mga sariling intereses at mga doktrina. Di po ba? Hallelujah.
So, gayon. And there is no greater love than a person can have than laying down their life for a friend. Yun ang ginawa ng Misaya. Dahil siya ay umiibig sa atin, sa sangkatauhan. Ang ating Aluwa Yahowa ay umiibig sa sangkatauhan, kaya ipinadala niya ang kanyang bigatin son. Ang kanyang kinalulugdang anak na siyang magsakripisyo once and for all. Ang kanyang galit man, ang kanyang disiplina man, kung ano man ang ating iisipin sa kanyang ginawa sa tao, na maibalik niya sa original na plano niya. Kaya ang inialay hindi natupa. Ang inialay na dugo ay hindi nasa tupa, kundi ang inialay na dugo ay ang sariling dugo ng kanyang kinalulugdan, pinakamamahal. The elder of all brethren, ang Misaya Yahushua. Ang dugo na ng Misaya Yahushua ang siyang inialay upang maibalik ang sinumang tatanggap ng kanyang habag. Hallelujah. Kaya sabi ng Misaya, "You are my friends if you do what I command you to do." Kaibigan ko kayo kung gagawin nyo ang aking mga inuutos. I no longer call you servants because servants do not know what their masters is doing. I call you my friends because everything that I have heard from my Father, I have made known to you. So, yun ang pagpapahalaga ng ating Misaya sa mga naniniwala sa Kanya. Hindi lang sa Kanyang mga disipulo specifically, but to all those who believe in Him and remain in Him by accepting His words. Sabi ng Misaya sa mga naniniwala sa Kanya, "You did not choose me, but I choose you, and you accepted me. Therefore, I am appointing you to go out and produce fruit, the kind of fruit that will last. Then my Father shall give you whatever you asked for in my name." Ito ang boldness declaration of the Messiah concerning Himself to the believers. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo at tinatanggap niyo ako. And you accepted me. Di ba? Maganda talaga ang pagka-construct ng wordings sa translation na ito. You did not choose me, but I choose you. And you accepted me. Ha? Ini-emphasize sa translation na ito na hindi lang simpleng pagpili ng Misaya sa bawat isa na naniniwala sa Kanya. Hindi lang kumbaga, yes, I choose you. Kahit you did not choose me. Ha? Kahit you did not accepted me. Hindi ganon. Kaya maganda ang pagkaka-emphasize ng translation ito. Sabi ng Misaya, you did not choose me, but I choose you and you accepted me. Ngayon, kung i-itsapawira natin ang Misaya na siyang nagsasabi sa John 14:6 that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. How come? How can we meet the Father? How can we draw nigh to the Father? Paano tayo makakalapit sa Ama kung hindi tayo dadaan sa tamang daan?
sa tamang daanan. Paano tayo makakapunta sa Ama kung hindi tayo dadaan? Babalikan na naman natin ang sinabi ni Prophet Isaiah, ang sinabi ng Ama through the mouth of Prophet Isaiah, na sinabi ng Ama kahit doon sa Torah, kahit doon sa tinatawag na Pentateuch, sa sulat ni Moses, ni Moshe, na nagdeklara ang Ama, ako lang ang iisang Aloha, wala nang iba, ako lang ang tagapagligtas ninyo. Absolutely true. Absolutely. Hindi yan debatable. Siya lamang ang tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. It means to say ba na inagaw ng Misaya ang identity ng Ama, kaya may nagsasabing it is a blasphemy, blasphemous or idolatrous, nakikilalanin ang Misaya dahil ang Ama daw ay nag-iisa, siya lang ang sasambahin at wala ng iba. Ang sinabi ng dati nating ibang mga kasamahan, sila may sinasabi silang idolatrous ang ginagawa natin, na sumasampalataya, naniniwala sa Misaya dahil iisa lang ang alahayam. Totoo naman. At sinabi ba ng Misaya, kinuha ba ang glory? Kinuha ba ng Misaya? Saan natin mababasa at saan natin makikita na kinuha ng Misaya ang posisyon ng Ama? Hindi. Wala tayong mababasa. Maliban na lang sa pagpraktis ng iilan, specifically sa Christian community. Yun ang nami-misunderstood din ng mga naniniwala sa Torah. Nakisyo, tayo'y naniniwala sa identity ng Misaya ay nababaliwala or nakakagagawa tayo ng karumal-dumal, blasphemous act of things, blasphemous act of worships. No. The Messiah itself strongly defend the Father. The Messiah itself ang nagtuturo, ang Messiah mismo ang nagtuturo sa atin paano bibigyan, paano tayo sasamba sa nag-iisang Aba Yahuwah. Ang Messiah mismo ang nagsasabing, I am not greater than my Father. The Father is the Most High, the Almighty Aloha. Hindi kinukuha ng Messiah ang crown ng Father. Hindi kinukuha ng Messiah o sinasapawan ng Messiah ang Ama. At ang Ama din mismo ay ang nagpapatunay sa identity ng anak. Sa darating na kapanahunan, mga kapatid, kung ating matitingnan at titingnan ang mga propesiya sa Book of Revelations, sa Book of Daniel and Revelations, mababasa natin doon, makikita natin doon, if we give our spiritual senses to our Aloha, if the set-apart spirit ang mabibigyan natin ng panahon, pagkakataon na papaliwanag sa ating mga isipan, maiintindihan natin that the Messiah itself, sa pagbalik niyang muli, dahil ang Messiah ang babalik muli sa lupa, hindi
ang Ama. Malinaw yan sa kasulatan nating pinabasa. Siya ang nagsasabi, ako'y babalik, hindi ang Ama ang nagsasabing, ako'y babalik. Kaya, sinabi nga ng mga natitira doon sa naitatayong templo kuno, sinabi nga nila, ang Ama ba daw ang bumaba sa lupa? Ang Ama ba daw ang namatay? Hindi pwedeng mamamatay ang Ama. True. Kung ang Ama ang bumaba sa lupa at pinatay, hindi mangyayari yun. That the exact logic and the true logic. Kung ang pagbabasihan natin ay ang mga salita, ang scripture, hindi sarili nating opinion. Okay? Lilinawin ko lang mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ako nagbibigay ng sarili kong opinion dito. Kung may nasabi man akong sa tingin ninyo na opinion ko, maybe, sorry for the word, but maybe it is only my understanding to what I have read. Kung ano man ang nababasa ko, ano man ang nabasa ko sa sariling pangunawa. Okay? Correct me if I am wrong. Okay? Mga kapatid, so tuloy tayo. Okay. So this is a bold declaration of our Messiah. You did not choose me, but I have choose you. But I choose you, and you accepted me. Therefore, I am appointing you to go out and produce fruit, the kind of fruit that will last. Then my Father. So kung magagawa na natin ito na kanyang inutos, sabi niya, ang aking Ama ang siyang magbibigay sa inyo anuman ang inyong hihingiin sa pangalan ko. Then my Father shall give you whatever you asked for in my name. Ang Ama ang siyang magbibigay sa inyo sa lahat ng inyong hihilingin sa pangalan ko. Ibig bang sabihin ganito, mga kapatid? Abay ako ako'y humihingi sa inyo ng kapanatagan sa pangalan ng aming Messiah Yahushua. Make sense ba, mga kapatid, mga kaibigan? Kung ang katagang ito ang ating pagbabasihan. Hallelujah. Okay. So, verse 17. So I command you to love one another. Inulit na naman ng Messiah. If the people in the world hate you, remember that they hated me first. So hindi na tayo maninibago pa kung ang sanlibutan, kung ang mga tao na nalulungpa sa status ng sanlibutan na magagalit sa atin, aayawan tayo, hindi na tayo maninibago pa dahil it is prophesied by our Messiah himself that if the world hates us, siya ang unang kinagagalitan nila. Siya ang unang inaayawan nila. Hallelujah. If you belong to this world, the people of this world would love you. However, you do not belong to this world. I have chosen you to leave the ways of this world behind you. And this is why people will hate you. Malinaw, mga kapatid, ano? Kung ang urog, ang sistema ng sanlibutan ay inaayawan na natin, diyan natin makikita na tayo'y dumaan, tayo'y nasa daanan na tinuro ng Messiah. Sabi niya, I have chosen you to leave the ways of the world behind you. Hahayaan na natin ang mga
mga bagay-bagay, mga ginagawa natin na hindi kinalulugdan ng ating alahayang. Isang tabi na natin. Hindi na natin yung lilingunin. Sabi nga ni Pablo, put to death your old self. Put to death your old self. Yan ang sinabi ng mga apostolis. Hindi lang si Pablo. Patayin nyo na lang. Ay, hindi, wala na lang. Wala naman na lang. Patayin nyo ang lumang pagkatao ninyo. Kaya nga ang sinabi ng ating Misaya kay Nicodemus, be born again. Except a man be born again, he will not see the kingdom of Elohim, of Alahaya. Kaya kailangang may mamamatay para may bagong sibol. Kaya nga namatay ang Misaya dahil sa bagong pag-asa, sa bagong kaligtasan na inihanda ng ating Alahaya. Hallelujah. So, let it put behind. We must leave the ways of this world behind us. Yun ang ating pagsisikapan. Hindi man ito agad-agad, maybe, but if we striving ourselves to put things right, magagawa natin sa gabay ng banal na espiritu ng ating ng ating alahaya. Okay? Hallelujah. Verse 20. Remember, I told you that servants are not greater than their masters. Master, if they persecuted me, then they will also persecuted you. If they do what I say, then they will also do what you say. Ganun lang yun. Kasimple, sabi ng Misaya eh. Remember, I told you that servants, so, kung ang ating Misaya ay kinukutya, kung ang ating Misaya ay inaayawan ng sarili niyang bayan, aasahan na natin yun. Kung ang Misaya ay inaayawan ng kanyang mga kaparyentihan, ano ba yung sa Tagalog? Kamag-anak, aasahan na natin yun. Di po ba? Hallelujah. Okay. Verse 21. Because of my name, people will do to you exactly what they did to me. Tama. Dahil we are following our Messiah. We are the followers of the way. So kung ayaw nila sa atin, iisipin na natin na inaayawan nila ang Messiah. Una nilang inaayawan ang Messiah. Ha? Okay. Hindi na tayong bibigay ng sarili nating posisyon or pangunawa. Okay. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Everyone who hates me also hates the Father. Oh, di ba? In-emphasize na naman ang ating Misaya. Kung sila'y nagagalit sa akin, kinagagalitan din nila ang Ama. Kaya how come na ang mga individual ay magsasabing mahal nila ang Ama, ngunit inaayawan nila ang Misaya, hindi kinikilala ang Misaya? Pahala sila. Anyway, sorry mga kapatid sa ating gesture o ano man, sorry. But ganun lang yun eh. Kung ano ang paniniwala ng bawat individual, we must respect. Okay? Ire-respeto natin yun. Okay? I have done things that no one else in this world
has ever done. Had they not seen what I have done, they would not be guilty. However, they have seen things that I have done, and they still hate both me and my father. Okay. So, ang pinatutungkulan dito ng ating Messiah ay ang mga hypocrites, philosopher sa kanyang kapanahunan, which is known as the, ano bang tawag sa kanila? Kalimutan ko tuloy. Sorry. Pharisees and mga Sadducees. Yun. Okay? So, maraming Pariseo at mga Saduceo pa rin sa ating kapanahunan ngayon. Kahit hindi na ganun ang style. Okay. Basta, kung hipokrito ang isang tao, Pariseo yun. At Saduceo. Kasi, kung babasahin natin ang kasulatan, ganun sila. Sinabi nga ng Messiah sa mga Pharisees na present sa kanyang pagsasalita. Sabi niya, mga hipokrito kayo dahil sa inyong mga bibig sinasabi niyong sumasampalataya kayo, sumasamba kayo, sumusunod kayo sa turo ng alahayam. Ngunit, ang layo-layo ng mga puso niyo, para kayong nitso, para kayong mga nitso, magaganda sa labas, mga marmol, napakagandang mga pintora, ngunit sa loob, nyik, yaks. Okay? Yun ang, ganun yun. Hallelujah. This fulfills the word written in the law that they have when it says, they hated me without a cause. Nakasulat na, nakapropesiya na kasi na sila'y nagagalit sa akin ng walang dahilan. Ano bang dahilan? Ano bang dinadahilan ng mga Pariseo sa kanyang kapanahunan? Hanggang ngayon, nauulit bakit nagagalit ang iba sa Misaya ng walang dahilan. Dahil lang ba sa doktrina? Dahil lang ba sa sinasabi? In one point, na tinitingnan ng parang nakabox ang sinasabi ng ating Ama na ako lang ang tagapagligtas, wala ng iba. Kaya nagalit sila, nire-reject nila ang Misaya. Ang identity ng Misaya ay hindi kinikilala. Malamang. That's my opinion, mga kapatid. Sa aking pagkakaintindi. Kayo na ang bahala dun na mag-isip kung ano man sa sinasabi ko, sa iniistruktura ko. Okay? Anyway, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. Okay? Verse 26. But when the Comforter comes, whom I will send to you from the Father, which is the Spirit of truth, who comes out of the Father, He will testify about me. Sino ang mag-testify sa katauhan, sa identity ng Messiah? Ang ipinangakong set-apart Spirit or the Holy Spirit. Sa Tagalog, banal na Espiritu. Yan ang sinabi ng Messiah. So, ibig sabihin, we cannot rely our own understanding and opinion. We must rely the Spirit of the living Adowa that the Father sent in the name of His only begotten Son, Yahushua. That's a very simple logic of comprehension from the Word. Hallelujah. And you will also testify about me because you have been with me from the beginning. Yun ang kanyang sinabi sa kanyang mga disipulo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, we
are still testifying what the Messiah did, what the commandments of the Messiah taught about us. Kung sila'y maniniwala, kung kayo'y maniniwala o hindi, so be it. But I am still hoping, and my prayer na ang bawat isa must have a guidance from the Spirit of the living Allah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa muli, pagpasensyahan nyo na medyo na humaba-haba ang ating natatalakay ngayon dahil sa mga sitwasyon na may mga disturbances at medyo mahaba-haba rin ang kapitulong ito. Sa muli, sa ating lahat, tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid, mga kaibigan, sa ating sisikap na masunod ang kalooban ng ating alahayam, ng ating Elohim. Whatever it takes, we must stick the rules of our Allah. Hallelujah. Barok kita. Be blessed mga kapatid. I love you all. Shalom.